Kumusta na kayo? Ako si Scott. Naka-live support na ako. Wala lang, trip ko lang. Balita ko maganda ang makina na nakakabit sa katawan ko ngayon. Matipid siya, madaling gamitin, gawa siya ng Mad Cats. Okay na ba ang Willing Testament ko? Alam mo bang pwede kang makahawak ng basura? Ang napaka-understated ng mga video game controls kung tutusin basta abot mo lang lahat ng buttons, wala nang problema, di ba? Sobrang importante sila sa inyong gaming experience, pero may presyo ang importansya na yan. Sa paglipas ng panahon, bagyan nagmahal ang presyo ng mga official game controllers mula sa GameCube controller na $19.99 noon hanggang sa nakatakdang pagtawa ko sa presyo ng Switch Pro controller. Nakakabaliw talaga ang mga presyo ng game controllers. Minsan mas mura siya kaysa sa isang bawal laro. Minsan nga pareho ang presyo o mas mahal pa. $70? Nakahanap ako ng kama na mas mura. Nayayamin ko na merong mga bagong features ng Nintendo Switch Pro Controller at DualShock 4. Kaya naiintindihan ko kung bakit mas mahal sila kaysa sa mga controller mga console dati. Pero ang controller ng Xbox One ay halos makapareho ang features sa controller ng Xbox 360 at $65 siya. Napunta ba ang budget sa paglagay ng gulong thumbstick? Mahal talaga ang mga controller. Oo, pwede kang mabuhay sa controller na kasama ng console mo, pero paano kung gusto mo mag-local multiplayer o biglang mo ito nasira? Kakailangan mo isa pang controller. At ang mga original, mamahalin talaga yan. Pero, meron ka pang ibang mga opsyon. Buy one take one to sa Divisoria. Third-party controllers, mga controllers na hindi gawa na gumawa ng console mo. Sorpresa talaga ang bawat isa. Dahil gawa siya ng isang kumpanya na walang kinalaman sa actual na console, wala silang pakay sa mga batas, disenyo, regulations, wala! Ngayon bakit ka bibili ng isang third-party controller imbes sa isang original? May ako naisip na rason, pero kadalasan, ang presyo nila ang pantapat nila. Ang mga controller na ganito ay mas mura kaysa sa mga original na controllers. Pwede mong gamitin ang isang pera pang ML. Pero wag natin itapos sa ng boss ng mga third-party controllers kasi nilagay ko sila sa dalawang types, mga big deals at big gimmicks. Either mas mura ang controller kaya gusto mong bilhin o merong gimmick na wala sa isang original. Kagaya ng QuickShot controller para sa NES, hindi siya talaga isang replacement controller kundi isang alternatibo. Kung gusto mo gumamit ng joystick na ito, ilabas mo ang lames mo, saksakan mo ito gamit ng suction cups at di na siya gagalaw. Maganda siya para sa mga arcade-style games o gaya ng Top Gun kung yan ang gusto mo. Pero kung itatapat natin isang controller na walang ibang advantage kundi mas mura sa kaysa sa isang original, ang Hanyo Explorer 1 para sa NES, literal na NES advantage na gawa ng ibang kumpanya. Wala na ibang rason kung bakit ito ang bibilin mo kundi mas mura siya kaysa sa original na NES advantage. Pero meron din siya mga interesting features. Ang mga buttons sa itaas ay walang silbi at walang silbi din na nalalagay ng battery. Ba't ko ba ito nalagay sa script? Pero sa totoo lang, okay lang ang mga controller na ito. Ang mga third-party controllers ay napaka-gimmicky noong panahon ng NES dahil kadalasan kailangan mo lang ng dalawang controller para maglaro. Kaya para sa gusto ng isa pang controller, kailangan nilang umiba. Kaya naglagay sila ng mga features na wala sa original. Dahil dyan, madalas makita ang mga turbo buttons sa mga controllers na ganito gaya ng Turbo Touch 360 para sa Sega Genesis, kinikilabutan ako. Meron mga switch para bigyan ng turbo ang mga button mo pero ang totoong bila dito ang kawalan ng D-pad. Sigurado mo yan nakita nito at nagsabing, ETO! Nagaya mo na ba isang Genesis controller at nakakabahan ng D-pad pero ito walang D-pad ang kailangan ko para sa Sega Genesis ko. Ito ay isang touchpad at alam ito kung nasa ng daliri mo. Fake news ata ako Yeah, hindi ko gana ng maayos ang controller na ito. Mas maganda kung meron kang D-pad talaga. Hindi ko alam kung dahil luma na ito, pero ramdam ko hindi rin gumagana ito nung bagong labas pa siya. Ito, kung gusto mo naman ng isang mas normal na controller, ito ang Sega Genesis Outpad. Meron nga tang dati na nagustuhan nito, kinakausap mo siya habang hinihintay mo ang anak niya at sinabi mo mas gusto mo ang Sega Genesis controller. Maka-outpad kami. Ano nangyari sa C button? Di ko alam kung kita nyo pero mas matigas ito kaysa sa mga ibang mga button. Lalagyan din siya ng sabon. Kung gusto mo naman ng controllers para sa retro console mo, baka makita ka ng mga off-brand na controllers kagaya nito. Mukha siyang parang original pero may mga binawa sa kanila para hindi maka-aneurysm ang Nintendo. Kung blanco ang lugar kung saan dapat may logo ng Nintendo, tumakbo ka na!
Target ito ang mga taong gustong bumili ng lumang console at gusto ng isang controller. Nabibenta sila sa mga retro game shops at halos makamukha sila sa mga original pero para silang gawang Class B kung bumili ka nito. Tingnan mo naman, $15? Parehas ang presyo sa isang original N64 controller pero sige pili pa rin kasi parehas lang siya at bago pa. Mabuti ba dati i-respeto ng kumpanya ng mga customer para maiba sila sa gumagawa ng original? Talagang sinigurado lang dagdagan ng mga gimmick ang mga produkto nila. Ito na ang Boomerang 64. Nahulog ang thumbstick ko at yun lang natira sa kanya kaya naging papayas ako. Nga hindi naman siya masamang controller. Ang sobrang laki ito sa kamay ko pero meron ka ng Nintendo 64 controller na medyo mas conventional ang layout. May mumble siya kung maglagay ka ng mga AAAs at may dalawang Z buttons para sa maximum. Pero matigas ang D-pad, lasing ata naglagay lang yan ng odd buttons at sa totoo lang ang napaka-awkward itong gamitin. At kalokohan ang pangalan niya. Ang Superpad 64 ay ito ang nagsasabing, Diyos ko, kailangan ko ng Nintendo 64 controller at $10 ang dala ko. Sasabihin ko yan sa gabi ng kasal ko. Substitute siya, pero yan lang talaga siya. Hindi siya maganda kaysa sa original. Oo, ang pangit nito. Pero sanay na ako sa kapangitan niya. Ang Windows Superpad 64 pag wala yung mga grip sa gilid, paano nakukulangan siya? Parang galing sa karaoke machine ng Z-button. Gumagana siya, pero yan lang ang katangian niya, para lang siya para sa mga kailangan ng extra controller pang multiplayer. Ang Superpad 64 ay uno na iisip ko kapag narinig ko ang third-party controller. Mas mura sa lahat ng bagay. Pero, gawa siya ng performance. Ang kumpanya na unang naiisip ko kapag narinig ko ang third-party controller ay Mad Catz. Kung nasa loob ka na gusto na gawa ng Mad Catz, umalis ka na dyan! Alisin niyo ang bata sa kwarto. 3, 2, Diyos ko, sensor niya yan. Nag-iisang Mad Catz sa produkto na hawak ko na hindi ko naiisip ang Mad Catz pa ang gumawa ang aking GameCube memory card at masaya ako na sa akin pa rin to. Tingnan mo naman to, isang buong page ng Nickelodeon game save files. Gusto ko mag-game. At tingnan mo rin to, 16X, kung ano naman yan, gusto ko pa. Ang dami ko pang storage space sa card ko. Ang Mad Catz ay hindi naman masamang supplier ng controller pero siguradong kilala sila sa pagiging mediocre. Pero sige na, naging masama ba ang kumpanya na gumawa ng Dallas Cowboys PS2 controller? Hindi rin talagang pangit ang mga controller nila pero malapit na sila. Ang Mad Catz GameCube controller, nako ano nangyari dito? Kumuha ka na isang regular na GameCube controller tapos lubluban mo sa kumukulo na tubig hanggang sa maging shrunken at test siya. Tsaka palagay ng fun sa buttons. Sa unang tingin pa lang alam mo na nagawa ito ng sobrang mura. Kaya ng ibang controls, gumagana siya pero gumagana din ang pag-file ng bankruptcy kaya bahala na kayo kung anong gusto nyo. Paano ang Mad Catz arcade stick para sa Xbox 360? Sa dami ng arcade tiles sa 360, kakailangan mo isang magandang arcade stick para laro ito. Kailangan ko pa rin ng magandang arcade stick para dyan. Also, no-go ang controller na to. Isang tingin lang, pwede mong sabihin, wow, para siyang isang regular na Xbox 360 controller pero para lang sa mga arcade games. Isang joystick na may 5 buttons sa taas, isang spinner para sa Arkanoid, masama ang kutob ko dito ha. Ito lang isang thumbstick na may stilts. Ang napakalaki ng paggalaw nito. Kadalasan ng mga arcade joystick ay nakalock sa isang direction lang. Dito makikita mo ang buong 360 degree movement at sasabihin ko na sa inyo, hindi ito pwede sa Miss Pac-Man. Ang buong controller naman ay sobrang liit. Gustuin ko na ilapag lang to sa lamesa at hindi isipin na gagalaw ito ng sobra-sobra. Pero ito ay masyadong maliit magaan para ilagay sa lamesa at masyado namang malaki para ito hawakan mo naman. Makapareha sa mga problema nito sa joystick ng Atari 2600 dahil sa laki. Hindi ko masasabi na walang pake ang Mad Catz dito pero wala silang pake. Pero alam mo kung sino may pake sa mga controller nila? Nickelodeon. Put SpongeBob in your hands. SpongeBob controllers para sa PlayStation 2 at GameCube. Naalala ko may mga commercial pa dito at tama, nasa kamay mo nga si SpongeBob. Maganda pang Miyerkules, hindi ko gagamitin palagi pero isang beses kada linggo okay na. Napakadami ng mga novelty controller na gawa ng third party gaya ng Dallas Cowboys controller. Kaya hindi ka pwede magtalaki ng mga novelty controllers na hindi binabagay ng Afterglow. Oo, 16 ako noon, nagustuhan ko to, isang Afterglow Wii Remote. Kitang-kita mo ang katotohanan, maglagay ng battery sa loob, isik mo ito at napakalungkot nito. Naglipat sila mga placement ng buttons, ang 1 at 2 buttons ay naka-angle, medyo nakakairita. Ang plus and minus sa katabi na ng A button at nagustuhan ko ang pagbabago pero ang home button ay inilipat sa may bandang itaas at kailangan mo na portable para ipindot ito. Bakit pa tayo magre-reklamo kung pwede tayo magreklamo na meron pang style? Isang rock candy nunchuck, sa wakas na katotoo na ang panaginip ko, may puwet na ang Wii nunchuck. Transparent din ang plastic nito pero dahil dyan, kita natin nakakabahala na wire na ito. Hindi yan maganda. Kung hindi ito nagsasabing naglaro ng Goosebumps Holland, ewan ko na lang. Ngayon pa kung naglaro ka ng Xbox 360, nagdago ang kamay mo. Ayaw mo tumigil sa paglaro para patayuin ito, kaya ito na ang Airflow, ang controller na may fan. Pindutin mo ito at mabubuksan ng fan. May tama ka dyan. Ito ay isang standard na wired Xbox 360 controller na may LED at fan na may dalawang speed. Sa totoo lang, magaling ito sa trabaho niya. Kung gusto mo talaga ng controller na may fan, nandyan lang Airflow para sa iyo. Ito pa isa pa magandang third-party controller, ang Logitech Wireless PS2 controller. Diyos ko, napaka-komportable ito. At sasabihin ko na,
mas komportable at matibay pa kaysa sa original. Sa mga controller ng PlayStation 1, 2 at 3 ay di ko masyadong type pero mas pinaganda ang controller na to at tumutuno lang sa kamay ko. O nga pala, gusto ko tong asul sa ilalim ng analog stick. Ang saya niyan. Meron naman tayo mga controller para sa Nintendo Switch. Una ang 8-bit 2 SN30 Pro. Marami ako narinig tungkol sa 8-bit 2 though damn A1. Nagsispecialize sila sa mga right to S Bluetooth controllers at itong isa ay kawig na controller ng SNES. At masaya talagang gamitin ang isang ito. Hindi ko to maitutuloy na pampalit sa Switch Pro controller pero kung gagamitin ko to para sa mga 2D platform o retro games, di maganda talaga siya. Gumagana din siya sa PC, Android at walang kwenta kaya marami talaga ang pwedeng gumamit nito. Pero paano kung para sa Nintendo Switch lang ang harap mong controller? Ito na ang araw mo, ito ang PowerA Wireless Controller. Nakatema siya sa The Legend of Zelda at meron din siyang Twilight Princess art. Okay lang, gumagana din siya. Meron siyang motion controls, meron din siyang mga buttons na pwede mong imap ang ibang mga buttons sa kanila, pero wala ka namang HD Rumble o NFC dito. Para dyan, kailangan mo na extrang $20 para sa original na Pro Controller, hindi siya worth it. Hindi kasing halaga ang extra pera para sa mga features ng Pro Controller, pero masasabi ko na mas mahalaga ang extra pera mo kung mas gusto mo ng premium feel ng Pro Controller. Okay naman siya at gumagana naman, pero $50 para sa isang third-party controller? Bibili nila ako ng Pro Controller kung ganun. Ito naman ang mga PS3 controllers na hawak ko. Sige, unang-una ay ang GameStop branded na controller. Mukhang okay, tinan ko lang ang mga trigger. Nako po, ang Tier 1 wired PS3 controller para kang nakagamit ng Xbox One controller. Natanggal ang X dito, ibig sabihin may isang tao na gumamit nito. Umatake na naman ang rock candy, ngayon naman ang kalate-late na PS3 controller para siyang premium mula sa isang capsule machine. Balik muna tayo sa panahon ng PS2, ang TTX Tech Wireless Controller. Mukhang iniba nila ang konti ng mga buttons and moves para hindi sila makasunod ng todo kay Sony. Anong sinasabi mo, hindi ito PlayStation X, bye-byein yan. Alam mo, parang gusto ko mag B-Bon Cool ngayon. Ito na ang B-Bon Cool para sa Nintendo Switch. Sakit nito. Hindi tama ang lahat ng bagay dito, ang triggers, ang sticks, ang D-pad. Hindi. Sige, hindi ako naging interesado sa mga third-party controls kasi kadalasan hindi mo makuha ang parehong experience at kalidad kaysa sa mga original. Oo, mayroon nag-iiba, pero kadalasan naghahanap ka ng sakit ng ulo sa pagbili nito. Ay wow, isang Nyko controller para marinig sinabing, ay wow, sana bumili nila ako ng isang second hand original kaya nag-ipon ako ng konti para sa isang bago. May nga silang lugar sa merkado, pero tinatanong ko lang sa sarili ko, bakit meron pang mga ganito? At ito pa ha, inisahan ako ng Mad Cats, hindi naman ito life support machine. Lalagyan nito ng tinapay!